Kasi meron din kasi kaming ginagawa before. Saan-saan. Pero itong dalawang to, hindi sila... Uminom na ba sa inyo? So kasi karamihan yung may mga kabataan na napapariwara. Hello! Good morning, good afternoon, and good evening ulit! Welcome back to Usapang Film Arts! Nandito na naman kami, nandito na naman ang Film Arts. So meron kami uling i-introduce sa inyo ang aming guest. Dalawa sila, magkapatid sila. Poging-pogi, gwapong-gwapo, bagets. Walang iba kundi si Joss and Kyle! Welcome to Usapang Film Arts! Ngayon, kamusta kayo? Kamusta naman kayo? Paano ba kayo nag-start dito sa Film Arts? Ito kayo ba napunta dito? Baka pwede naman yung konting kwento, di ba? Like si Kyle, si Kuya Kyle, siya ang kuya. Opo. Tapos eto, mas younger. Bago tayo magsimula, tatanungin ko lang, nakapanood ba kayo ng show namin noon? Yes po. So napanood po namin first yung Bata-Bata. Pinanganak ko ba ng tama? Okay. So, nung during that time, estudyante sila, naging ano sila. So, paano kayo napunta dito? Kasi, ngayon kasi guys, ano na sila eh. Kumbaga, dito na sila, Film Arts na sila. So, mga ilang years na kayo dito sa Film Arts? 5 years na po. Lately po, nagkaroon po ng audition po sa Lagro. Ang school po namin is Lagro High School po. Hello, mga taga-Lagro! Yes. So, nagkaroon kami ng audition. Kasi meron din kasi kaming ginagawa before. Pumupunta kami dun sa mga schools naman. Doon ba kayo nakapag-audition? Yes Opo, po. yes po. Ayun. Tapos, kung sino yung type, ang tawag ba yun? Tama ba yung right? Mapipili namin kung sino yung pwede namin maging part of the Film Arts. May callback kami doon sa kanila. Kikita naman namin sa mga estudyante kung sino interesado, may puso sa theater, at saka syempre, yung mayroong talent, di ba? Yes, So, nakikita naman namin po yun during po doon sa workshop. Yes. Parang naalala ko kasi, ang natatandaan ko, actually, ang natandaan ko talaga si Kyle. Si Kyle talaga yung parang ako ata nag-ano sa'yo kasi, kasi nag-work na the workshop audition. So, parang nano ko si, parang napapugian ako. Kasi gwapo naman, di ba? Thank you po. Ayun. So, paano kung So, yun, nag-audition. So, kinol back namin. So, paano naging process para sa inyong dalawa? Naging process po siya nung binigyan po kami ng opportunity ng Film Arts na magkaroon po ng free workshop. Kasi dun sa mga nagiging client namin, ng mga school, so yung mga interesado, so nag-ano kami. Ini-invite namin kasi ang mga schools kasi sa kada school may kanya-kanyang students na mayroon talagang passion for the arts. Yes. So those who are interested, ni-invite namin. Kumbaga, we are the way, kumbaga, the guide ng mga estudyante para mapunta sila sa gusto nila. Hanggang dumating sila sa pag-aaral ng college, alam nila yung direction nila. So from that point, doon namin nakita yung dalawang magkapatid. Yes. Meron kaming, yun nga, pa-audition. So, isa sila doon sa mga nag-audition, nagkaroon ng free audition doon sa school nila. So, kumbaga, nakuha namin sila. Doon, tama? Ganun na nangyari. So, kwento naman kayo, nung nandito na kayo, ano na nangyari? We feel overwhelmed po eh. Kasi nung first time parang po pag-apak namin sa loob ng studio, mapifeel na po namin yung happy, yung glad, and also yung welcoming ng bawat tao. And then, you feel the energy na, nasa right path ka. Dito po namin na-develop po talaga yung talents po namin. Hindi ko man po masabi na nasa dugo na po namin ang pag-aarte. And
nakatulong po talaga ang film arts para po ma-develop po namin yung talents po namin. Yes. So, mas lumevel up pa po siya ng lumevel up. Yung ba nung wala pa kayo dito sa film arts, kasali ba kayo? Kasi di ba normally sa mga schools may mga club-club yan eh. Yes po. So nag-join ba kayo sa ganun? Actually po, mga modeling ano lang po sa mga schools, mga pageant po sa school, Mr. Miss, ganun po. Si Josh. Tapos si Josh? Ako po, sumasali po ako sa clubs po. Ang meron po kaming 4 club, dance, music, theater, and arts po. So napunta po ako sa music. Since the beginning ba kayo, like kayo, kasi mga bata pa kayo, di ba? Nangarap ba kayo na someday gusto ko mapunta sa isang TV, maging artista, kasi maraming ganun, di ba? Ako po, para sa akin po, matagal ko na pong pinapangarap na maging stage performer. And Nice. yung since bata pa po ako, nahanap ko na po lahat ng mga, nahanap ko na po agad yung mga talents ko po sa pagsayaw, sa pagkanta, sa pag-arte. And yun na po yung naging process po namin, kaya po mas naging interesado po kami tumapak sa teatro po. Kasi po nung bago pa lang po kami mag-audition sa Film Arts, sumusubok na po kami ng mga workshops sa mga iba pong Okay. Aside pala dito sa film arts, marami pa rin kayo May na mga offers. Kyle? For me naman po, naging dream ko po talaga yung maging TV artist po. So, no plans for theater, pero in God's grace, nabigyan po kami ng opportunity para po makapag-try ng theater arts. Saka nakita ko yung dalawang magkapatid na to, magagaling sumayaw to. Kumbaga, if the passion is in you, madaling-madali na lahat. As I explained a while ago, mga previous nating usapan, di ba? Pag ang movements natin magaling tayong sumayaw, madali nang umarte because the tool of an actor is the body and the voice, of course. Acting, of course, kasama na yan, ang body natin. Kasasamahan natin ang voice, it's all there. Itong mga to kasi mga estudyante, di ba? Kayo dalawa. Meron bang na nahihirapan ba? Kasi like, meron kasi kami isa na interview din dito before, student din siya. Kasi nga tayo, di ba, kung nag-rehearsal tayo hanggang madaling araw, paano yun kung early morning may pasok? Kasi normally pag mga talagang may pasok yan, umaga pa lang, di ba, sa school. So, paano nyo na gagawa yun? Ako po, perfect example po sa akin po. Nung nagsisimula po kami, dito po sa Film Arts, nagre-rehearsal po ng gabi, and halos umuwi na po ng madaling araw. Pero po, yung pasok po namin noon ay 6 a.m. Oh, di ba? 6 a.m. Minsan inaabot kami guys hanggang alauna na, di ba? Opo. Hanggang anong oras ang inabot nyo na nag-rehearsal tayo? Ang pinaka-inabot po namin ni Kuya Kay, pinaka-late po namin is alas 2 po. Alas 2. 2 o'clock, tapos papasok ka ng 6 in the morning, 6 a.m. So paano yun? Nakakapasok ka Kaya ba? naman. Opo, pumapasok po ako nun. Nakakapasok naman po, namamanage naman po. Oo. Hindi ko po alam dahil po, parang binigay na po talaga sa akin ni God or sa amin pong dalawa ni Kuya Kyle, yung opportunity po talaga sa Film Arts dahil po nagiging maluwag naman po yung process namin. Kahit naman po, estudyante po kami. Pero paano yun? Di ba sumasakit ba ulo nyo lang? Nakakakuha pa ba ng homework? Lalo na sa mga estudyante. So paano nyo naman manage yun? For me naman po, talagang pong sisipagan mo po talaga eh. Kasi if you want to achieve, gusto mo po talagang makuha yung gusto mo. Mag-strive harder ka to do the best po. So, abang nag-theater po kami, nag-aaral po, nakakuha po ng awards pa rin still by the help of Film Arts also po. Kasi po doon na rin po na-develop yung hard work po namin. When you value your job, not the job, but when you value your studies, you also value theater, so it comes hand in hand. Walang mahirap kasi, di ba? Once na nagustuhan mo na yan, yung time element, sabihin mo wala kang tulog, makatulog ka lang 3 hours or 4 hours, more than enough for you. Kasi rested ka eh. Di ba? Kahit na anong gawin mo pa, experience sa akin, pagod na pagod ka after a rehearsal or after a show. Makatulog ka lang, power nap nga tawag dyan eh. 2 to 3 hours, pagising mo, active ka na naman. So, you have, kumbaga, hitting 2 birds in 1 stone.
you're becoming a good actor, and at the same time, you're hitting your grades good. So, di ba? Kasi dito sa film arts, ini-encourage talaga namin din ng isang artist, maganda din dapat ang credentials, ang kanilang grades. Pag nakakita kami ng artist na medyo bumababa ang grade, we really advise them na if you could, tame down or slow down on the theater. But if you could do both, the better. O, ibig sabihin mataas ang grades. Yes. Oo, gano'n. Consistent. Paano naman yan? Siyempre si Mami, di ba? Siyempre, di ba nagagalit? Pag ginagabi kayo, or umaga na kayo umuwi. Di ba? may taas pa kayo bukas. Bukas na pa, di ba kayo mahirap gising? Oy, Josh, gumising ka na, umaga na. Hindi ka ba gano'n? Paano ano si Mami niyo ngayon? Si Mami naman po, since first day po namin, talaga po sobrang ano na po siya, supportive. Honestly po, kapag sinabi po namin yung schedule po ng show, parang siya po talaga po yung mag-remind po sa amin, uy, matulog kayo ng maaga. Kasi para mabigay niyo yung best niyo sa show. Magigising mo din po siya ng maaga para po mag-prepare ng food for us po. Very supportive naman pala si Mother. Yeah, nung una pa lang sa mga interview natin, di ba sinabi ko na the success of every child is the support of the parents. Now, without the support of the parents, you'll never go anywhere, di ba? So, tandaan natin mga magulang, nandiyan ang mga magulang natin. Kung ang anak ninyo may passion for anything, lalo na in the field of arts, you really have to support them. Diba? Right? Yes po. Aside from eto, may pangarap pa ba si Joshua, and si Kyle? Ano ba after, sabihin natin, 5 years from now, di ba? Ano na ba si Josh mangyayari? Ako po, 5 years from now, fourth year college po ako nun. And ang pangarap ko pong course ay communication arts po. Gusto ko po talaga maging, pumasok po sa media. And more on directive of film. Yes, Film abangan natin yan. Mangyayari yan. Mangyayari yan. Ayun na, you really put it in your mind kasi pag clean mo na yan, di ba? God will always provide you with all the details pag clean mo because you claimed it. Remember, God answered prayers directly. Pray direct. Hingiin mo kasi specific si God eh. Nasabi niya hingiin mo, bibigay ko sa'yo. Di ba? Specific yung hingin mo. Don't forget si Film Arts. Si Kyle naman, so after nito, so ano pa ba yung mga plan ni Kyle? Ano yung gusto ni Kyle sa buhay niya? After 5 years po, nakikita ko po yung sarili ko being an IT. I'm taking now po ng teacher. Pero po, gusto ko po sana mag-major ng computer. And at the same time po, by the help of Ate Luis, kasi po na-train din po ako mag-edit ng video here in the Film Arts. Doon din po yung nahubog yung sarili ko, gusto ko pong kunin to. Gusto ko pong i-enhance yung skills ko po. I believe during that time, di ba, may mga magulang, nakikita yung mga anak nasa computer shop, pinagagalitan pa. Ikaw, puro ka computer ng computer. Pero ngayong panahon, those kids who were in the computer shop are the ones now running the business. Yes, iba na. So, They are the ones now, yes. They handle everything, the company, everything. Sila na yung mga tatas kumpanya because of the knowledge of computer. Kaya guys, we are not discouraging you on making use of your computers, but you have to set time for everything. Yes. Kailangan may oras siya, but use it in the proper way. Because the computer will give you, your best income in life. So if your direction is that, we go into production, you go into visual arts, you go into directorial, that will be your source of living when you have your own family. Kasi di ba, karamihan kasi ng mga kabataan like you guys na mga ganitong age, lalo na yung mga ganitong andyan yung peer, di ba? Peer pressure. Peer pressure. Pero nakita ko sa kanila kasi yung ibang mga kabataan kung saan na napupunta. Alam nyo yun, ayan na, may mga vices na, tapos yung mga barkada, eto na yun di ba? Yung mga age yung ganyan. Punta na barkada, inom-inom na, punta-punta na ng ganito, saan-saan. So kasi karamihan yung may mga kabataan na napapariwara, di ba? Because, bakit kaya? Proper guidance din kasi it all boils down actually, may kasabihan nga di ba, value starts in the family. Values start at home. So, ang mga anak responsive sa ganyan
sa pag sinabi ng magulang, ito anak, makakabuti ba sa inyo to? Ito makakasama sa iyo to. If you respond to your parents in a positive way, that's why I'm telling you, always put positive in your subliminals. Because if you respond positive, it will never be a negative. Ang mga ganitong age, maraming gustong i-experience yan eh. Yes. It's because of the peer pressure. Oo. Pero tingnan nyo, karamihan ng mga peer pressure sa mga magbabarkada, at the height na maghirap ka o may mangyari, magkasakit ka, nandyan ba sila? Wala. Sino nandyan? Pamilya. So remember that guys, especially the young ones, listen to your family, yung tamang direksyon. Kasi if you have a goal, each and every one of you, teka muna, hindi ako pwede dyan, meron akong goal. So when you set your mind to a goal, you'll never go astray. Hindi ka pwedeng pumunta kung kahit saan kasi may direction ka eh. Tama. Right? Yes. Meron kang direksyon eh. Diba? Because nobody sabihin mo, oy, barkada yan, tulong-tulong, pagdating ng oras, pag naghihirap ka na, wala sila dyan. Right. Family pa rin ang nandyan. Ayun, maging masaya lang tayo. Yun lang yun.